Gaano kayaman si Alex Ayala? Kung may isang atletang Pilipino na pinag-uusapan ngayon sa buong mundo, malamang naiisa ang pangalan na agad na papasok sa isip ng marami, si Alex Ayala. Sa murang edad, nakapasok siya sa pinakamalalaking tennis tournament sa mundo, nakalaban ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro at naging inspirasyon ng milyon-milyong Pilipino. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan, isang tanong ang madalas ding lumalabas. Si Alexandra Alex Ayala ay ipinanganak noong Mayo 23, 2005. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa tennis. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang pamilya sa kanyang paglaki. Ang kanyang ina, si Riza Maniego Ayala, ay dating national swimmer at SEA Games medalist, habang ang kanyang ama na si Mike Ayala ay isang negosyante. Lumaki si Alex sa isang pamilyang nagbibigay halaga sa edukasyon, sports at disiplina. Sa kanyang murang edad, napansin na agad ang kanyang talento sa tennis. Habang karamihan sa mga bata ay naglalaro lamang bilang libangan, si Alex ay nagsimula ng lumahok sa iba't ibang lokal at international junior tournaments. Habang tumatagal, lalong lumilinaw na hindi ordinaryong talento ang taglay niya. Isa sa pinakamalaking turning point ng kanyang buhay ay nang matanggap siya sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain. Isa ito sa pinakakilalang tennis academy sa buong mundo na itinatag ang 22-time Grand Slam champion na si Rafael Nadal. Hindi biro ang pagpasok sa akademyang ito. Bukod sa mataas na pamantayan sa training, milyon-milyong piso rin ang katumbas ng gastos sa pag-aaral, tirahan, pagkain, coaching, at iba pang pangangailangan ng isang atleta. Sa kabutihang palad, nabigyan si Alex ng scholarship, isang malaking tulong upang maipagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Ngunit kahit may scholarship, hindi pa rin biro ang mga gastusin sa isang professional tennis player. May mga gastusin sa paglalakbay, hotel, pagkain, kagamitan, physical therapy, fitness training at coaching. Maraming pagkakataon na mas malaki pa ang gastos kaysa sa premyong napapanalunan sa maliliit na torneo. Ito ang realidad ng professional tennis. Hindi sapat ang talento lamang. Kailangan din ng malaking suporta, tiyaga at tamang pagpaplano. Habang nagsasanay sa Spain, kinailangan ding magsakripisyo si Alex. Malayo siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa Pilipinas. Maraming beses niyang ibinahagi sa mga panayam na hindi naging madali ang kanyang buhay sa ibang bansa. Dumaan siya sa homesickness, pagod, pressure at matinding kompetisyon laban sa ilan sa pinakamahuhusay na batang tennis players sa buong mundo. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pa siyang tumatag. Noong 2022, isinulat niya ang kasaysayan ng maging kauna-unahang Pilipino na nagwagi sa isang Junior Grand Slam singles title matapos manalo sa US Open Girls Singles Championship. Isa itong napakalaking tagumpay para sa Philippine tennis. Ngunit alam ni Alex na ang junior success ay simula pa lamang. Mas mahirap ang paglipat sa professional circuit. Sa professional tennis, halos bawat linggo ay may torneo at bawat pagkatalo ay may katumbas na pagkawala ng ranking points at kita. Sa loob ng ilang taon, patuloy siyang lumaban sa ITF at WTA tournaments upang unti-unting umangat ang kanyang world ranking. Ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang karera ay dumating noong 2025. Sa Miami Open, isa sa pinakamalalaking torneo sa WTA Tour, nagulat ang buong mundo nang talunin niya ang ilan sa pinakamalalakas na manlalaro at umabot hanggang semifinals. Dahil sa kanyang magandang performance, milyon-milyong piso ang kanyang napanalunang prize money sa iisang torneo pa lamang. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pag-angat ng kanyang ranking at lumaki rin ang kanyang kinikita sa bawat torneo. Bukod sa prize money, nadagdagan din ang kanyang endorsements, kabilang sa kanyang mga sponsor ang Nike para sa kanyang sports apparel at Babolat para sa kanyang tennis racket at iba pang kagamitan. Sa mundo ng professional sports, malaking bahagi ng kita ng isang atleta ang nanggagaling sa sponsorships, advertising at commercial partnerships. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang prize money na inaanunsyo sa mga torneo ay hindi pa netong kita. May mga kaltas pa rito tulad ng buwis, bayad sa coaching staff, trainer, physiotherapist, travel expenses, accommodation, at iba pang gastusin sa buong taon. Sa kabila nito, malinaw na isa na si Alex sa mga pinakamatagumpay na atletang Pilipino sa kasalukuyan. Sa edad na 20, tinatayang nakalikom na siya ng mahigit $1 milyong sa career prize money, bukod pa sa kanyang sponsorship deals at iba pang commercial partnerships. Ngunit kung tutuusin, hindi pera ang pinakamalaking tagumpay ni Alex Ayala. Ang tunay niyang yaman ay ang disiplina, ang kakayahang magsimula muli matapos matalo, ang tapang na makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo.
Sa bawat laban niya, dala niya hindi lamang ang kanyang pangalan kundi pati ang bandila ng Pilipinas. Sa bawat panalo, mas marami pang kabataang Pilipino ang nai-inspire na mangarap. At marahil, iyon ang pinakamahalagang naiambag ni Alex Eala. Hindi lamang siya kumikita ng milyon. Nagbubukas siya ng pinto para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong tennis player. Habang bata pa siya, marami pang pagkakataon ang naghihintay sa kanyang karera. Maaaring mas marami pang Grand Slam appearances, mas mataas na world ranking, mas malalaking sponsorship deals, at posibleng mas malaking kita sa mga darating na taon. Batanes, parte ng Taiwan at pag-aari ng China? Naglabas ng isang kontrobersyal na pahayag ang ilang Chinese scholars na nagsasabing ang Batanes, ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas, ay isa umanong natural geographical extension ng Taiwan. Dahil inaangkin ng Beijing na bahagi ng China ang Taiwan, iginiit ng mga scholar na dapat ding mapasailalim sa soberanya ng China ang Batanes. Ang naturang pahayag ay iniulat ng Maritime Monitoring Group na SeaLight sa ginanap na West Philippine Sea Summit sa Pilipinas. Ayon sa grupo, ang ideya ay tinalakay sa isang symposium na isinagawa sa Guangzhou, China, kung saan dumalo ang ilang eksperto mula sa iba't ibang Chinese academic institutions. Batay sa ulat, sinabi ng mga Chinese scholars na magkapareho ang pinagmulan ng mga katutubong naninirahan sa Batanes at Taiwan. Dahil dito, iginiit nila na ang Batanes ay isang natural na extension ng Taiwan at wala umanong legal na batayan ang maritime delimitation sa pagitan ng Pilipinas at Japan na sumasaklaw sa bahaging malapit sa Taiwan Strait. Bagamat hindi ito opisyal na posisyon ng gobyerno ng China, mabilis itong naging usapin dahil sa posibleng implikasyon nito sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Agad namang tumugon ang pamahalaan. Mariing tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang pahayag at tinawag itong kalokohan at walang anumang legal na batayan. Ayon kay Teodoro, hindi dapat balewalain ang ganitong uri ng mga pahayag dahil maaari itong magsilbing indikasyon ng mas malawak na layunin ng China sa rehiyon. Dagdag pa niya, kapag hinayaang paulit-ulit na ikalat ang mga ganitong naratibo ng walang pagtutol, maaari itong magamit upang baguhin ang pananaw ng publiko at baluktutin ang kasaysayan. Sinabi rin ng kalihim na hindi malayong bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China upang palawakin ang impluwensya nito sa Western Pacific. Kasabay nito, nanawagan din ang ilang maritime at defense experts na seryosohin ang naturang pahayag. Ayon sa kanila, bihirang magkaroon ng symposium sa China tungkol sa mga sensitibong usaping may kaugnayan sa soberanya ng walang pahintulot o kaalaman ng mga kinauukulang autoridad. Bagamat hindi ito nangangahulugang opisyal na pulisya ng Beijing, mahalaga pa ring bantayan ang mga ganitong diskusyon dahil maaari itong maging bahagi ng tinatawag na narrative building o unti-unting paghubog ng opinyon upang suportahan ang posibleng mga hakbang sa hinaharap. Nagkataon ding lumabas ang naturang pahayag ilang araw bago ang ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 na Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Noong Hulyo 12, 2016, nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin ng tribunal ang ilang karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling at patuloy nitong tinututulan ang naturang desisyon. Sa kabilang banda, mahigit 30 bansa na ang nagpahayag ng suporta sa Arbitral Award at paulit-ulit na nananawagang igalang ang international law at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalakas din ng Pilipinas ang ugnayang pangseguridad sa iba't ibang kaalyadong bansa. Lumagda ang Pilipinas ng mga bagong defense at military cooperation agreements upang higit na mapalakas ang kakayahan nitong protektahan ang teritoryo at mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Mahalagang tandaan na ang Batanes ay may napakalaking strategic value. Matatagpuan ito sa pagitan ng Luzon at Taiwan at nagsisilbing mahalagang bahagi ng tinatawag na First Island Chain.
isang lugar na may malaking kahalagahan sa seguridad ng rehiyon. Dahil dito, matagal nang nakatuon ang pansin ng iba't ibang bansa sa Batanes, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang Chinese government na inaangkin nito ang Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng China. Gayunman, ipinakita ng naging pahayag ng ilang Chinese scholars na patuloy ang paglitaw ng iba't ibang naratibo kaugnay ng mga teritoryong malapit sa Taiwan at West Philippine Sea. Samantala, nananatiling malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Ang Batanes ay isang ganap na lalawigan ng Republika ng Pilipinas, kinikilala sa ilalim ng konstitusyon ng mga umiiral na batas ng bansa at ng pandaigdigang batas. Ipinagpatuloy rin ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at ang pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya, international law at pagpapalakas ng pambansang depensa. Habang nagpapatuloy ang mga usaping may kaugnayan sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, inaasahang mananatiling mahalagang bahagi ng pambansang seguridad ang Batanes at patuloy na babantayan ng pamahalaan ang anumang pahayag o hakbang na maaaring makaapekto sa soberanya ng bansa.